Ayan, ito yung problem natin. Basahin muna natin. For a falling head permeability test, the following are given. So, dito, ilagay na natin yung mga given natin. So, dito na lang. So, given tayo ng length ng specimen natin, that is 380 mm daw. Tapos, yung area ng specimen natin ay equal siya sa 6.5 cm squared. And then, yung hydraulic conductivity of soil specimen is 0.175 cm per minute. Ayan, so dito sa hydraulic conductivity, tinatawag din siyang coefficient of permeability. So, same lang yon, hydraulic conductivity at coefficient of permeability. So, same lang yon. So, dito letter A, dito muna tayo. So, sabi dito, what should be the area of the standpipe for the head drop from 650 cm to 300 cm in 8 minutes. So, pinapahanap sa atin yung area ng standpipe natin. So, dito. Letter A, ano daw yung area ng standpipe natin? So, binigay yung condition natin. So, from 650 cm, so ito yung head natin. Head 1, 650 cm. Tapos, yung head 2 natin, so 300 cm siya. Tapos, binigay din yung time in 8 minutes. So, T natin dito is 8 minutes. Ayan, so dun sa formula natin, falling head test tayo. Again, yung parang ganito siya. Ayan, ito yung head 1 natin, ito yung initial. Tapos, for example, andito yung ano natin. Ito yung initial. Tapos dito sa baba yung ano natin, apparatus, di ba? So, for example, yan. So, ito yung standpipe natin. So, initial is ito yung H1. Tapos, pagdating sa H2, is nandito na. Ayan, so yan. So, dito, from the derived formula na falling head test, yung hydraulic conductivity natin, K is equal to area ng standpipe, yung L, yung length ng specimen natin, tapos area ng soil, tapos yung time, ln ng H1 divided by H2. Ayan. So, dito, direct naman na natin, isalpak na natin. Ito yung unknown natin. So, meron tayong hydraulic conductivity, that is 0.175 cm per minute. Ayan. Tapos, ito, yung unknown natin, area ng standpipe, tapos yung length natin, ito, so dito, para maging uniform yung unit natin, so i-watch out nyo yung mga units. Ayan, mm, tapos dito centimeter. So, para maging uniform yung mga units natin, so ito i-convert natin. So, 380 mm, di ba ang 1 centimeter ay equivalent lang yon sa 100 mm. So, pag ito kinonvert natin into cm is magiging 38 centimeter. Ayan, so ito yung gamitin natin, 38 centimeter. And then, yung area ng specimen natin, that is ito, 6.5 centimeter squared. And then, yung time natin, so 8 minutes. And then, ln, yung H1, ito, 650 cm, tapos 300 cm. Ayan. So, yung area natin, that is, so ito, i-ano natin, ilabas natin ito. So, 6.5 times 8. Ito times 0.175 para makancel itong centimeter. Ito makancel. So, dito 9.1. Isa-isahin natin. 9.1 is equal to, tapos ito 38, tapos itong ln, 650 divided by 300. So, that is 29.381 A. Ayan, so para makuha yung area ng standpipe, so divide natin. Ma-cancel to. So, yung area ng standpipe natin, that is 0.3097 centimeter squared. Ayan. So, ito yung area ng standpipe ngayon natin. Ayan. So, next, letter B naman. So, letter B, compute the interstitial velocity under the test condition if the soil specimen has a void ratio of 0.50 in centimeter per second. So, interstitial velocity, so letter B. Again, kapag sinabing interstitial velocity, same lang to sa interstitial, sa seepage velocity. Ito yung VS. Again, yung interstitial velocity or seepage velocity yan. So, VS, yung formula natin,
is equal to V, yung ito, yung discharge velocity natin divided by yung porosity. So, merong binigay sa atin na void ratio which is 0.50. Ayan, so kunin natin to. 0.50. Di ba yung formula ng porosity natin is E divided by 1 plus E. So, kunin natin. So, 0.50. Yan. And then, compute natin. So, that is 0.33. Ngayon, kunin naman natin itong discharge velocity natin. So, di ba, dun sa formula natin, meron tayong formula, di ba, dalawa. Yung pwede nating makuha yung discharge velocity natin dito sa may ito. So, ito, pwede nating palitan ng itong V, itong hydraulic conductivity times hydraulic gradient, di ba, discharge velocity yan times the A, yung area ng soil sample natin. Or, pwede rin nating makuha, di ba, agad-agad, di ba, yung discharge velocity natin. Dito sa V, itong hydraulic conductivity times the hydraulic gradient. So, baka maisip nyo, ito, yung ano natin, yan, yung discharge velocity times the area. So, pwede rin yan, makukuha nyo din lang yung discharge velocity natin. So, dito, makukuha natin agad-agad dito sa may, ito, sa may hydraulic conductivity times yung hydraulic gradient natin. So, dito kunin lang natin ito. So, binigay sa atin yung hydraulic conductivity ito, 0.175 centimeter per minute. Ayan. Ngayon, ano naman yung hydraulic gradient? So, yung hydraulic gradient natin, di ba, H divided by yung length natin. So, dito, yung kukunin natin na head dito, yung head difference natin, yung kunin natin H1 minus H2 divided by yung L. So, yun yung magiging H natin dito. So, yung head difference natin yung kukunin. Ayan. So, dito, di ba yung nakuha natin, 6 ion, given, ito, 650 divided by, ito, 650 minus 300. So, 650 minus 300 divided by yung length natin na 38 cm. Ayan. So, pwede na natin makuha yung discharge velocity natin. That is 1.612 cm per minute. Ayan. So, pwede na natin isalpak dito. So, para makuha na natin yung seepage velocity or the interstitial velocity. Ayan. So, 1.612 cm per minute divided by ito, 0.33. Tatlo na lang. 0.333. So, now, our seepage velocity, that is 4.841 cm per minute. Ngayon, yung kinukuha natin, yung required, ito, centimeter per seconds. Ayan. So, ito yung mga pinapanap, i-watch out nyo to, yung mga units natin. Ayan, so dito yung nakuha natin centimeter per minute, pero yung required centimeter per second. So, i-convert natin itong minutes sa second. So, para makancel yan, di ba, ang 1 minute ay equal yon sa 60 seconds. So, dito makancel to. So, 4.841 times 1 divided by 60 seconds. So, now, ang seepage velocity natin or interstitial velocity, so that is 0.081 centimeter per second. So, dito, tama naman na to, yung 4.841 centimeter per minute. Pero yung required kasi, ito, centimeter per second. So, ito yung kukunin nating final answer. Ito. Ayan. So, yan yung seepage velocity natin. Ngayon, letter C, pinapakompute naman, compute the head difference at time equal to 6 minutes. So, head difference, ano yung head na natin doon pagdating sa 6 minutes. So, kanina, di ba, yung head natin is 650, ito yung initial. Tapos, pagdating sa 8 minutes, yung head na natin dito is 300. Ngayon, pinapahanap sa atin, ano naman yung head natin pagdating sa 6 minutes. Ayan. So, I think dito, H prime. So, dito na lang, next na tayo. So, letter C na tayo. So, head natin at yung T natin is 6 minutes. Ayan. So, dito, K, o gamitin ulit natin yung K, derive ng formula natin for falling head. AL, tapos AT, ln ng H1 divided by, so, dito, yung H1 natin, so, dito, H3, yung na lang natin, or H2 prime na lang.
Ayan. So, di ba ganito kasi yan, di ba? Ito yung standpipe natin. Tapos, i-draw lang natin para mas ma-imagine natin. Tapos, dito, ito dadaan to. Tapos, lalabas siya dito. Ayan. Ito yung graduated flux natin, for example. So, ito yung, for example, ito yung soil natin. Ayan, soil. Tapos, nandito ito yung initial. So, ito yung, andyan yung water level natin. So, from here hanggang dito, ito yung H1 natin, H1. Tapos, yung hinahanap natin is yung pang 6 minutes. So, pang 6 minutes siguro nandito siya. So, nandito na yung water. So, ito yung initial natin at time T1 natin, ito is, nandito siya, 0. Yan yung initial time natin. So, andyan yung head natin, which is, tanggal. Ayan, so yung H1 natin, that is, 600, tama? 650. Ayan, 650 dito. So, ngayon, pinapahanap sa atin is yung dito, banda. Andito na yung water level natin. So, yung water level natin dito, so ito yung T2 prime, yung 6 minutes. Ayan. So, ito yung from inflow, ito from inflow, hanggang dito sa may outflow natin. So, dito. Yan yung H2 prime natin. H2 prime. So, yan yung pinapahanap sa atin. So, isalpak natin yung mga nakuha natin o yung mga given natin. So, 0.175 cm per minute. And then, yung area ng standpipe natin, yung nakuha natin, 0.3097 cm squared. Tapos, yung length natin na 38 cm. Tapos, yung area ng soil natin, 6.5 cm squared. Tapos, yung time natin, ito, 6 minutes. Ayan. Tapos, ln ng H1. So, yung H1 natin is ito, 650. Divided by yung H2 prime natin. Ayan. So, dito, compute muna natin to. And then, ito, compute natin. 0.175 is equal to ito. 0.3097 times 38 divided by 6.5, tapos times 6 minutes, 0.302. Tapos, ln ng 650 divided by H2 prime. Ayan. And then, ito, 0.302, divide natin dito sa 0.175. So, that is 0.579, tapos ln ng 650 divided by H2 prime. So, yung gagawin natin dito para matanggal yung ln natin, di ba, erase natin to sa E. Ayan. Both sides. So, E. So, matatanggal to. So, dito na lang. Next. So, dito, magiging E raised to 0.579 is equal to ln, natanggal na pala yung ln. So, ang matitira, 650 divided by H2 prime. So, ito, E is equal to 0.579. That is 1.784. Tapos, 650 H2 prime. So, para makuha yung H2 prime, so, ilabas natin. So, 650, ito, divided by 1.784. So, ang sagot natin dyan is 364.350 na lang. And then, ang unit natin is centimeter. Ayan. So, at 6 minutes, yung head natin is nasa 364.350 cm. Ayan. So, yan yung mga sagot natin for this problem. So, dito, ipakita lang natin yung ito, yung derivation ng formula ng falling head test doon sa hydraulic conductivity or coefficient of permeability. So, dito, di ba, yung discharge natin is equal siya sa volume divided by time. And then, yung time natin, ilabas natin. So, time is equal to volume divided by yung discharge. So, dito, yung A natin, yung volume natin is, di ba, yung volume ng water is, di ba, andun sa standpipe natin. So, ito, ilagay natin. So, para makuha yon yung volume is area times yung height natin. Ayan, ito, divided by yung Q natin or the discharge. So, ito, magiging time, yung T is equal to AH divided by Q. So, ngayon, dito, yung Q natin, yung pagkuha ng discharge natin, is equal to hydraulic conductivity times yung area, times yung hydraulic gradient, and then, yung area ng soil. So, dito,
Yung hydraulic gradient, di ba, equal lang yun sa H, yung head natin divided by yung L, yung length ng soil specimen natin, times yung area ng soil natin. So, ilagay natin dito. So, dito ilagay natin. So, una, di ba, i-differentiate muna natin, di ba, using time rates. So, time rates, so, since nagbabago yung, ito, yung head natin, di ba, in terms of time. So, yan, dt is equal to ADH over Q. Tapos, yung Q, isalpak natin ito. So, magiging K is equal to H over L, tapos yung area. And then, ito, itaas lang natin tong L, dito, ilagay natin dito, and then KA, AL, tapos K times A. Tapos, integrate natin, ayan, so time, T1, yung initial natin, and then yung T2, ito yung time 2 natin. And then, yung DH over H, yung head natin. So, yung H2, yan yung lower limit natin. And then, yung H1, yan yung upper limit natin. Since, mas malaki or mas mataas yung value ng H1. So, dito, di ba, habang tumataas yung time natin, yung H2 is bumababa siya doon sa may standpipe natin. Kaya, ganito. So, yan, integrate natin. So, T2 minus T1, yan na yon is equal to AL divided by KA. Tapos, yung, pag in-integrate natin to, yung DH over H, di ba, ln ng H lang yon. So, ito magiging ln ng H1 minus ln ng H2 or yung mga head natin. So, yung ln ng A minus ln ng B is pwede natin i-write as this. So, ln is equal to A over B. So, ito, i-write natin dito. So, punta lang tayo dito. Ayan. So, T2 minus T1 is equal to AL is equal to K, A, tapos ln ng H1 divided by H2. So, dito nagiging magkamukha na sila, di ba? So, ang gagawin natin, ilabas lang natin itong K doon. So, K is equal to AL divided by area ng soil natin divided by T2 minus T1, ln ng H1 divided by H2. So, ito yung time natin is ito, T2 minus T1. Ito, yung dito. So, yan yung different pag-derive ng formula dito sa my falling head test. Itong hydraulic conductivity natin or the hydraulic conductivity or coefficient of permeability. So, ganun yung derivation ng formula in case na makalimutan natin yung formula natin. Diba? So, yan yung falling head test.